trahedya ang naranasan ng Mindanao. Madaling araw ng December 3 na sobrang pinangangambahan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng mga karatig na mga bansa dahil sa posibilidad ng tsunami. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Lindol na may lakas na 7.4 ang yumanig sa Surigao del Sur ayon pa sa Rappler. Bandang 1:00 ng madaling araw ng Disyembre, ayon sa US Tsunami Warning System, wala namang banta ng tsunami. Ngunit marami ang lumalabas ng mga video na nagpapadya raw ang tsunami sa ibang bansa. Ngunit ganun pa man, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isang lindol na may lakas na 7.4 ang yumanig sa Hinatuan, Surigao del Sur noong Sabado, Disyembre 2, ayon sa buletin ng ahensya. Ang lindol na tectonic ang pinagmulan at nangyari sa lalim na 25 kilometers ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao at nararamdaman din sa ilang bahagi ng Visayas hanggang bandang 10:37 ng gabi noong Sabado. Una inilagay ng PHIVOLCS ang lakas na lindol sa 6.9, ngunit inamiyandahan ito ng itinakda sa lakas na 7.4. Una nang naglabas ng babala ang PHIVOLCS ukol sa tsunami matapos ang malakas na lindol noong Linggo, 1:14 ng madaling araw sa oras ng Manila. Sinabi ng US Tsunami Warning System na wala namang banta ng tsunami. Batay sa lahat ng magagamit na datos, ang banta ng tsunami mula sa lindol na ito ay tapos na ngayon. Sabi nito, maaaring magkaroon ng maliit na pagtaas o pagbaba ng level ng dagat sa ilang baybayin. Sinabi ni Raymer Gentalan, hepe ng lokal na pulisya sa baybayin ng Hinatuan malapit sa epicenter ng lindol, na nawala ng kuryente mula ng maganap ng lindol. Ngunit hindi pa nasusuri ng mga koponan ng pagsugpo sa kalamidad ng anumang pinsala. Matapos ang babala ng tsunami, ilang residente ng bayan ng Hinatuan ang umalis sa baybayin ng lugar at nag-evacuate sa sentro ng kalamidad ng bayan. Nabulag ang buong Agusan del Sur matapos ang lindol. Sinabi ng Agusan del Sur Electric Cooperative o ASECO na ang kanilang mga technical na koponan ay nag-check sa lahat ng kanilang substation upang malaman ang lawak ng pinsala na dulot ng seismic activity kahit na sa oras ng pag-post na ito. Sinabi ng ASECO na ang transmission ng kuryente mula sa National Grid Corporation of the Philippines ay naantala. Naramdaman din ang lindol sa Cagayan de Oro matapos ang malakas na lindol sa isang hotel sa parehong lalawigan na natili ang mga tao sa labas para sa kaligtasan. At ito, mga kaibigan, iniulat ang intensity 7 sa lungsod ng Surigao Sur at umabot ang intensity alert hanggang sa Bohol. At ating pagtignan, mga kaibigan, ang ilang mga kaganapan sa malalakas na lindol sa Surigao.
Salmo 145 verse 13. Ang inyong paghahari ay magpakailanman. Panginoon, tapat kayo sa iyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay mapagmahal sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at tapat sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo papabayaan at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo mananampalataya sa kanya. At bagaman hinihintay natin ang kanyang pangalawang pagparito, nais ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng panatag na puso sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa ating Panginoong Jesucristo mula ngayon at magpakailan pa man. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y nababahala sa mga nangyayari sa aming pong kapanahunan ngayon na hindi na po ganun kadali ang mamuhay sa lupang ito. Ngunit kami po'y nagpapasalamat na binibigyan niyo kami ng panatag na puso, kaligayahan na sa inyo lamang po namin matatamo. Panatilihin, Panginoon, ang inyo pong presensya sa aming mga puso mula ngayon dahil hindi po namin kayang mabuhay nang wala po kayo. Purihin ang aming Panginoong Diyos at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. Pagkat ito aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.